Hindi stable ang baby mo. Iwasan ang stress at sobrang pagod. Anong ginagawa ninyong lahat? Ashley, huwag kang magkamali ng akala. Naglalaro lang kami. Huwag kang magpaliwanag ng ganyan. Ashley, tumigil ka sa pagsigaw. Natatakot si Zoe. Andrew, asawa kita. Nasa bahay tayo. Paano mo nagawang halikan ang ibang babae? Sa harap ko? Ashley, naglalaro lang kami ng katotohanan. O hamon, ganun talaga ang laro. Ang saya. Gutom na ako. Huwag kang tumayo diyan. Pumasok ka sa kusina at magluto para sa mga bisita. Hindi ako pwede. Sabi ng doktor, hindi stable. Ang posisyon ng baby ko. Hindi ako dapat magtrabaho. Hayaan mo na. Andrew, narinig ko, hindi na magiging unstable ang posisyon pagkalipas ng 3 buwang pagbubuntis. Siguro hindi lang tayo. Ganun ka-importante sa kanya. Andrew, minamaliit kaya tayo ni Ashley? Buntis lang naman siya. Ang laki ba naman ng issue? Nanay ko, nagtatrabaho sa bukid. Noong buntis siya sa akin, Narinig mo ba yon? Sino bang asawa ang hindi nagluluto o nag-aanak? Hindi ka prinsesa. Pumasok ka na sa kusina. Hindi ko na uulitin. Hindi ako nagsisinungaling. Tingnan mo, Tingnan ang ano? nasaan ang pregnancy report ko? Tara, inuman pa. Huwag mo siyang pansinin. Inom. Tara na, tara. Andrew, tingnan mo si Ashley. Andrew, baka kailangan niyang magbawas ng timbang. Kumain ka ng kaunti. Tingnan mo kung gaano siya kalaki. Eto, Zoe, ikaw. nahulog sa sahig. Madumi na. May bakterya yan. Kailangan mong mag-ingat. Tama na. Tigilan mo na yung drama mo, Ashley. Nakasama na kita sa check-up. Alam ko ang kalagayan mo. Hindi ka pa ba nahihiya? Sige. Andrew, kumalma ka. Pa-take out ko na lang kaya kayong lahat? Order kayo ng gusto nyo. ang bait mo naman. Ang swerte ng magiging asawa ni Zoe sa kanya. Totoo. Tingnan niyo si Zoe. Babae rin siya, pero marunong siyang magbigay ng paraan sa lalaki. Tingnan mo naman ikaw. Bakit hindi ka matuto sa kanya? See? Hintayin niyo ako. Lulutuin ko na kayong lahat. Masaya na? Di magmadali ka na. Kalimutan mo na siya. Nasobrahan ko sa pag-spoil. Tuloy lang tayo. Cheers. Maglaro pa tayo. Ipamigay mo na ang mga baraha. Sige, tara na. Sina. Balik tayo sa laro. Tuloy pa. Sige na, subukan mo. Oras na ng katotohanan o hamon. Zoe, sabihin mo sa amin. Nang tungkol sa kanya. Okay lang. Sabihin mo lang. Laro lang to. Walang magiging masamang loob. Sasabihin ko na. Minsan sinabi sa akin ni Andrew na yung mga marka ng pagbubuntis ni Ashley ay parang mga bulati. Seryoso? Tama na. Andrew, may mga stretch marks ako mula sa pagbubuntis kong ito. Para kanino ba to? Akala mo nakakatawa? Ashley, pasensya na. Hindi ko sinasadya.
Dahil lang to sa walang kwentang larong to. Paano kung humingi ako ng tawad sa'yo? Okay lang ba yon? Para saan ang pagtatawad? Ashley, bakit ang kakaiba ng ugali mo? Nagbibiro lang siya. Bakit mo naman sineseryoso? Biro mo pala yon, ha? Buntis ako sa anak mo. Pinaghirapan kong magluto para sa inyong lahat. Tapos, ganito ang trato mo sa akin? Walang pumipilit sa'yo na gawin yon. Ano? Anong problema sa tingin mo? Kanino mo ipinapakita yan? Kailangan mo ba akong ipahiya sa harap ng mga kaibigan ko para masiyahan ka? Masaya ka na ba? Ha? Ang mga nanglalait at humahamak sa akin ay ikaw. Sobra na to. Andrew, anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Umalis ka na kung hindi mo matanggap ang biro. Nakakasilaw ka. Alam mo ba yon? Andrew. Umulan at dumidilim na sa labas. Buntis siya. Mabuti kaya siya? Anong pwedeng mangyari? Tingnan mo siya. Ang taba-taba na niya ngayon parang baboy. Ako lang ang magkakagusto sa kanya. Hintayin mo lang. Babalik yan. Na gumagapang at magmamakaawa sa akin para humingi ng tawad sa loob ng 10 minuto. Huwag mo na siyang pansinin. Tuloy lang tayo. Ayos. Ang galing mo! Mag-inuman tayo! Sige! Andrew, ang galing mo. Tara na. Andrew, gago ka. Hindi ko hahayaang magkaroon ng anak ko ng amang katulad mo. Miss, gusto kong magpa-abort. Pitong buwan. Buo na ang mga organo ng iyong sanggol. Alam ba ng ama niya na gusto mong magpa-abort? Patay na siya. Umuwi ka at mag-empake ng gamit para sa overnight stay mo. Tapos bumalik ka para sa procedure. Nauwi ka rin. Gabi ka na sa labas at hindi umuwi. Nakalimutan mo na ba na may asawa ka? Ikaw ang nagsabi na umalis ako. Tama na ang drama, Ashley. Alam kong galit ka pa rin sa biro ni Zoe. Bata pa lang yon. Ano ba ang alam niya? Ikaw ay magiging ina na. Worth it ba 2 na pag-awayan? Bata pa lang? 1 taon lang ang tanda ko sa kanya. Ano ako sa paningin mo? Hindi pa ako tapos magsalita? Tingnan mo ang gulo sa sala. Bilisan mo at linisin mo yan. Saan ka pupunta? Naging sagabal ako habang nag-e-enjoy ka. Naalala mo lang ako kapag oras na para maglinis. Excuse me, pagod ako. Ang lakas ng loob mo, ha? Ashley! Nauwi ka na? Mukhang mali ang oras ng pag-uwi ko. Pasensya na sa pag-abala. Ashley, pasensya na. Hindi ko alam na uuwi ka pala. Wala akong damit na maisusuot, kaya hiniram ko yung sayo. Tsaka, buntis ka na. Hindi na kasya sayo yan. Ashley, hindi ka magagalit, di ba? Andrew, ideya mo ba to? Alam mo malakas ang ulan sa labas. Babae lang naman siya. Teka, mag-aaway na naman ba tayo dahil dito? Ano ba nangyayari sa kanya ngayong gabi? Ang init ng ulo niya. Andrew, na-offend ko ba si Ashley? Siguro dapat umalis na ako. Tawagan mo ako pag uwi mo. Baka may sakit siya. Titingnan ko siya. Mag-ingat ka. Paano mo ako pinalis?
Babe, masakit ba ang tiyan mo? Andrew, anong ginagawa mo? Ano? Galit ka pa rin? Nilinis ko na ang sala natin. Ikaw talaga, di ba pwedeng magpakumbaba ka ng kaunti? Ang daming tao doon. Nahiya ako? Zoe, nagbibiro lang siya. Kailangan bang magalit ng ganon? Hindi rin maganda yan para sa baby natin. Ngayon mo lang naalala ang baby natin? Anong pinagsasabi mo? Ako ang ama niya. Kung hindi ako magmamalasakit, sino pa? Hindi ka nagalit ngayon? Anong ginagawa mo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Makinig ka sa akin. Tungkol kanina. Kumusta, Zoe? Andrew, ayos lang ba si Ashley? Tumawag na ako ng taxi. Sinasabi ko lang sa'yo na aalis na ako. Kumusta? Zoe? Anong problema? Kasalanan mo ito? Makinig ka. Hindi kita patatawarin kung may mangyari sa kanya. Kusa siyang umalis. Hindi ako ang may kasalanan. Sino ang dapat kong sisihin? Dahil sa'yo, siya umalis. Ikaw ang dapat sisihin. Makinig ka. Hahanapin natin siya. Hindi ako sasama. Wala kang choice. Maging responsable ka. Andrew, bitawan mo ako. Hindi ako sasama. Tumayo ka. Malakas ang ulan. Babae lang siya at malamang giniginaw. Nasaan na siya? Zoo? Zoo, Andrew, tulungan mo ako. Ashley, binabalaan kita. Hindi kita kailanman patatawarin kung may mangyari kay Zoe. Ako ang hindi magpapatawad. Andrew, ang sakit ng paa ko. Buntis si Ashley. Malaki ang tiyan niya. Paupuin mo siya sa likod, okay? Ang sakit ng paa ko. Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa ospital kaagad. Ashley, sumakay ka sa likod. Bakit ako? Bakit? Hindi sana nagkaganyan si Zoe kung hindi ka nag-ingay. Andrew, hanggang. Ganito ka na ba para sa kanya? Paano kung ayaw ko? Huling beses ko nang sasabihin sa'yo. Umalis ka. Ashley, biro lang yon kahapon. Galit ka pa rin ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako. Hindi na ako magagalit. Alam kong hindi ka. Magiging ganon ka, Petty. Buti na lang, naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Ashley, binili itong jacket para sa akin ni Andrew. Dapat mong isuot. Hindi na kailangan. Ang mga gamit na ay madumi. Huwag mo siyang pansinin. Buntis siya. Hindi niya kailangan yan. Huwag kang tumayo diyan. Sumakay ka na. Kailangang ipatingin ang paa ni Zoe. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Pupunta rin naman ako sa ospital. Andrew, dito na nagtatapos ang lahat sa atin. Mag-ingat ka. Dala-dala mo ang anak ko. Kaya para lang pala sa anak natin. Sayang, huli ka na. Ashley, Andrew, iligtas mo ako.
Andrew, iligtas mo ako. Mamamatay na ako. Zo, Iligtas mo ako. Andrew, natatakot ako ng sobra. Andrew. Ashley, hintayin mo ako. Babalik ako agad. Mas malala ang sugat ni Zoe. Babalik ako agad. Hintayin mo lang ako. Andrew, pagsisisihan mo ito? Umalis ka sa daan. Galaw. Magbigay daan. Zoe, huwag kang matakot. Magiging ayos ka lang. Umalis ka. Gusto ko ang pagpapalaglag agad. Kahit gusto mong panatilihin ang sanggol, huli na. Pumasok ka. Mahal. Mahal! Doktor! Doktor! Kumusta siya? Doktor, ayos lang siya, di ba? Asawa mo ba siya? Siyempre. Sabi niya patay na ang asawa niya. Paano naman ang sanggol natin? Ayos ba ang sanggol? Nagpa-schedule siya ng pagpapalaglag dati. Hindi mo ba alam? Ano? Ano? Pagpapalaglag? Ashley, nababaliw na siya siguro. Kailan niya isinschedule yon? Teka, bakit mo pinagpatuloy ang procedure nang walang pahintulot ko? Malakas na ulan kagabi. Nag-isa lang ang buntis na dumating. Basang-basa siya at mukhang kawawa nang dumating. Umalis ka na kung hindi ka marunong magbiro? Nakakasakit ka ng mata. Alam mo ba? Diyos ko, pinilit ko siya na alisin ang aming anak. Doktor, pwede na ba akong pumasok at makita siya ngayon? Pwede. Pero sinasabi mong asawa mo siya. Paano mo mapatutunayan yon? Ano? Paano ko yun mapapatunayan? Alam ng lahat na asawa ko si Ashley. Hindi sapat ang salita lang. Kailangan mo ng patunay. Tulad ng marriage certificate. Ano? Mahal, tingnan mo. Mayroon tayong bahay at kotse. Ngayon, tinadala ko ang anak mo. Kailan tayo kukuha ng certificate? Bakit ngayon lang niya binabanggit ito? Baka nakita na niya ang tagumpay ko at gusto niya ng kalahati ng assets ko? Tingnan mo. Hindi maginhawa para sa iyo ngayon. Bakit hindi natin hintayin na manganak ka at bumalik sa dati mong forma tapos tayo na magparehistro sa pinakamaganda nating itsura? Mas maganda yon. Ang bait-bait mo, mahal. Susundin kita. Buwisit, Bakit ko ba? palagi itong ipinagpaliban? Pakisuyo, huwag mo kaming pakialaman dahil wala kang mga kinakailangang dokumento. Teka, naisip ko na. May mga litrato kami na magkasama, okay? Asawa ko siya. Eto, tingnan mo na lang. Zoe! Lahat ito, litrato niya. Ang dami kong litrato niya. Grabe naman ito. Tingnan mo. Ito yung litrato. Si Ashley ito. Asawa ko siya. Oo, siya nga. Pero ikaw ba yung aso sa litrato? Ano? Bakit wala akong litrato nating magkasama? Mahal? Mag-selfie tayo sa bagong bahay natin at i-post online. Tara na. Hindi ba medyo matanda ka na para mag-selfie parang teenager? Mga tao ay tatawanan ka kapag pinost mo yan. Isang beses lang. Mr. Garcia, nasa outing tayo. Parehong litrato para sa pamamasyal ng kumpanya natin. Ang saya-saya ko. Ang pagkuha ng group photo sa kaganapan ng kumpanya ay normal lang. Huwag mong isipin ng masyado.
Bakit ko kaya tinanggihan ng mag-selfie? Kasama siya noon? Security. May gulo sa labas ng operating room. Padalhan mo ng tao ngayon. Hoy, sandali! Sino ang nagkakagulo? Hindi ako. Asawa ko siya. Makinig ka. Magkasama na kami ng 7 mahabang taon. Pero hindi kayo kumuha ng certificate. Hindi ako naniniwala sa iyo. Malapit nang dumating ang security. Umalis ka na mag-isa o ia-escort ka nila palabas. Ikaw ang bahala. Teka. Hintayin mo lang ako dito, okay? Kukuha lang ako at babalik agad. Babalik agad ako. Hintayin mo ako. Mahal. Sige na, perpekto. Lapit ng kaunti. Oo, ngumiti. Tumingin ka sa camera. Sige, 3, 2, 1. Sabihin mo cheese. Magaling, magaling. Pasensya na, mahal. Wala akong sapat na pera para dalhin ka sa mas magandang studio para sa larawan natin sa kasal. Okay lang. Masaya ako. Kahit na wala tayong anuman, basta kasama kita. Napakaswerte ko na ikaw ang aking asawa. Doktor, ngayon ay naniniwala ka na ba sa akin? Asawa ko siya. Mukhang ito nga. Kung gayon, pwede ko ba siyang makita ngayon? Tapos na ang operasyon. Ano? Kailangan ko pa siyang makita. Asawa ko siya pagkatapos ng lahat. Sige, sundan mo ako. Tigil. Hindi siya ang aking asawa. Patay na ang aking asawa. Ayaw kong makita ang taong ito. Ashley, hanggang kailan mo pa ito ipagpapatuloy? Hindi mo pwedeng sirain ang sarili mong katawan dahil lang galit ka sa akin. Hindi ko siya kilala. Eddie, umalis ka. Hindi mo ako kilala, ha? E di ipaliwanag mo ito. Magsalita ka. Opo, Miss Yang. Bakit ka kumuha ng wedding photo kasama ang lalaking ito? Dati akong freelance model. Kinunan ito sa isang mumurahing photo studio. Walang babae ang magpapakasal na ganyan ang mumurahing wedding dress. Hindi ako magpapakababa para magpakasal sa isang lalaki ng libre. Parang mumurahing giveaway lang. Hindi ako kawawa? Andrew, Magkano ang ginastos mo para makakuha ng asawa kasing galing niya? Ginastos? Gastos saan? Makinig kayo. Wala akong ginastos. Halos siya na ang nagmakaawa na pakasalan ko siya. Umiyak siya at nagmakaawa na maging asawa ko. Makinig kayo. Ako, si Andrew, ay hindi kailanman gumastos ng pera para sa isang babae. kaya pala ang galing mong negosyante. Tagay natin para diyan. Lahat, matuto kayo kay Andrew. Cheers. Cheers. Sinasabi ko sa inyo, ganito dapat ang gawin. Matututo kami sa'yo! Inom! Ashley, magpapaliwanag ako. Nagsasalita lang ako nang wala sa lugar at nagpapa-impress sa mga kaibigan ko. Andrew, Andrew, narinig kong ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pakasal ka na lang sa kanya. O sige, pagod na ako. Ayoko nang makita siyang nagkukunwari bilang asawa ko. Ashley, makinig ka sa akin. Hindi pa ako tapos. Andrew, ang sakit ng ulo ko. Anong nangyayari? Bakit ayaw mong makinig? Mali ang pagkakaintindi mo. Narito ang asawa mo. Puno ng litrato niya ang telepono mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Makinig ka sa akin. Pakiusap, huwag kang maniwala sa kanya. Ashley. Doktor.
Ang sama nito. Nawala ng masyadong maraming dugo ang pasyente. Bumababa ang kanyang presyon ng dugo. Kailangan niyang magpa-transfusion sa lalong madaling panahon. Kunin ang mga backup na blood pack. Nasira ang mga warming unit para sa mga blood pack habang initransport. Wala pa ang mga bago. Ano? Ito. Mamamatay na ba ako ngayon? Anak ko, magkikita na tayo. Masasaktan ng husto si nanay at tatay kapag nalaman nilang wala na ako. Ashley, pakakasalan mo ba ako? Wala man akong maibigay sa ngayon. Pero mahal na mahal kita. Oh, Tutol? Ako? tay, nay, Dapat pantay ang estado natin. Ang lalaking ito, wala siyang kahit ano. Huwag mo siyang pakasalan. Sumama ka sa amin sa hardin. Nandito ang passport mo. nanay, tatay. Mura man ang singsing ni Andrew. Pero ang pagmamahal niya sa akin ay hindi. Hindi ko siya iiwan. Tito, tita. Sinusumpa ko. Kahit wala akong masyado ngayon, gagawin ko ang lahat para mabigyan si Ashley ng masayang buhay. Maniwala kayo sa akin. Nanay, nagsisisi ako. Dapat nakinig ako sa inyo. Buhay ba ako? Miss Yang, gising na po kayo. Nagtagumpay tayo. Nakaligtas ka. Miss Yang, sigurado po ba kayo na hindi asawa mo ang lalaki sa labas? Hindi siya. Maaring isa siyang impostor o may malubhang problema sa pag-iisip. Marami siyang idinonasyon na dugo para mailigtas ka. Ano? Yun ang dapat niyang ginawa. Dahil sa kanya kaya ako na-aksidente. Lahat ng ginagawa niya ngayon para mabawasan ang kanyang pagkakasala. Alam kong mabuti ang kanyang ugali. Namimiss kita. Gusto kong pumunta sa jardin at tumira kasama mo. Talaga? Ashley, sa wakas nagising ka na sa katotohanan. Ikaw pa rin ang prinsesa ng daddy at mommy mo. Bakit ka magtitiis dyan para sa isang lalaki? Umuwi ka na. Susundin ko ang sinabi mo, Ma. Tiningnan ko ang mga flight. Ang pinakauna ay sa loob ng 7 araw. Kailangan ko namang magpagaling. Desisyonan na natin yan. Sige. Hintayin kita na umuwi. Mahal? Kanino ka kausap sa telepono? Wala lang. Tumawag lang ako sa kaibigan. Gutom ka na ba? Tikman mo itong sabaw habang mainit-init pa. Mali ang kwartong pinasukan mo. Nandoon si Zoe. Bakit mo binabanggit si Zoe? Para sa'yo itong sabaw. Ako ang gumawa. Hindi ba't sabi mo bata lang si Zoe? Nasasaktan din siya. Hindi ka ba natatakot na magutom siya kung wala ang sabaw mo? Natatakot lang ako na may mangyari sa kanya. Sekretarya ko siya at bilang amo niya, kailangan kong panagutan kung may mangyaring masama. Wala kaming anuman sa isa't isa.
Pinaghirapan mong makita ako para lang dito? Sumpa? Hindi ko sinasadya na iwan ka. Malubha ang sugat ni Zoe. Wala akong magawa. Dala-dala mo ang anak ko. Hindi ko kailanman ipagwawalang bahala ang buhay niya kahit na isang go ako. Tama ba? Wala na akong anak mo. Malaya ka na humanap ng bata ngayon. Umalis ka. Pagod na ako. Ashley, huwag kang ganyan, okay? Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Wag. Anong gusto mong sabihin sa akin? Gaano ka babasagin si Zoe? Gaano siya nangangailangan ng iyong pag-aalaga? Di pumunta ka sa kanya. Walang pumipigil sa iyo. Hindi mo kailangang magpanggap dito. Nagtanong ka ba kung kumusta ako mula nang pumasok ka hanggang ngayon? Siya ay babasagin, pero sa tingin mo ba'y bakal ang katawan ko? Anong problema, mahal? Masama ba ang pakiramdam mo? Huwag mo akong takutin. Sandali lang, tatawag ako ng doktor para sa iyo. Hindi na kailangan. Andrew, maghiwalay na tayo. Hindi kita sisishin? O kahit siya. Pero tandaan mo ito, huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. Hindi sa buhay na ito o sa susunod. Ayokong makita ka ulit. Hindi, mahal. Huwag mong gawin ito. Umalis ka na lang. Sinabi ko na, kung sino ang kasama mo, wala na akong pakialam. Basta, hindi kita nakikita. Alam ko na pinahirapan kita, pero ipinapangako ko sa iyo. Ito na ang huling pagkakataon. Naiintindihan na ni Zoe ang lahat. Tingin ko lang sa kanya ay kapatid. Si Zoe ay nagpapaalala sa akin kung paano ka dati. Kaya naman, hindi ko mapigilang protektahan siya. Andrew, buhay pa ako. Hindi mo kailangang gumamit ng babaeng 1 taon lang ang tanda sa akin para ipagluksa ang dati kong sarili. Nagloko ka at nagdadahilan ka pa. Nakakadiri iyan. Paano mo naman? May isip ako ng ganon? Alam mong hindi ako ganong klaseng tao. See? Pag-isipan mong mabuti, 7 taon na tayong magkasama. Nagkaroon ba ako ng iba sa'yo sa lahat ng mga taong iyon? Kahit isang beses? Hindi, di ba? Hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung hindi ka naging ganito ka-petty at hindi mapagpatawad ngayon. Tapos na sana ang usapang ito kung nagpakumbaba ka lang. Ikaw ang gumawa nito sa isang malaking issue. Ngayon, wala na ang ating sanggol. Akala mo ba gusto ko ito? Hindi. Hindi ka na sana naging Andrew kung inamin mong nagkamali ka? Kung sa tingin mo noong buntis ako, dapat ay tiisin ko lang ang lahat ng kahihiyan. Di mabuti. Ito ang dahilan ng ating paghihiwalay. Magkahiwalay na tayo mula ngayon. Hoy, Ashley! Handa na ang mga tiket at pasaporte. Mag-empake ka at pumunta rito. Ano? Tiket sa eroplano? Bakit ka kumukuha ng pasaporte? Nakita ko lang yung ad ng promosyon sa paglalakbay. Ashley, pakiusap. Sabihin mo sa akin kung gusto mong maglakbay. Magbubuk ako ng eroplano sa kahit saan. Hindi na kailangan. Hindi tama na gumastos ng pera mo dahil naghiwalay na tayo. Ashley, hindi ka makikinig kahit anong sabihin ko, ha? Kung gayon, ano ang gusto mo sa akin? Gusto mo bang lumuhod ako sa'yo? Mawala ka na lang.
Salamat. Miss Young, ano ang relasyon mo kay Mr. Garcia? Bakit siya patuloy na hawak ang larawan mo sa kasal habang nag-aalaga sa babaeng iyon sa katabing kwarto? May mga ugaling hindi nagbabago. Mga katrabaho lang kami at hindi kami close. Aktor siya at mahilig sa pag-arte. Pakiusap, huwag mo siyang seryosohin. Mr. Garcia, Huwag mo siyang pansinin. Nandyan ang asawa niya. Makinig kayo. Maghahabla ako sa ospital na ito. Mga sirang supot ng dugo, muntik nang ikamatay ng asawa ko. Ayaw akong papuntahin sa kanya at nagpa-abortion ng walang pahintulot ko. Maghanda kayo sa demanda. Mr. Garcia, huwag po kayong magpadala sa galit. Ito, Hindi makatuwiran? Totoo lang ang sinasabi ko. Mr. Garcia, pakiusap, kumalma po kayo. Si Miss Yang ang nag-schedule ng procedure ng maaga. Bukod pa riyan, hindi matatag ang posisyon ng sanggol niya. Hindi siya nakarating dito ng mabilis. Wala nang paraan para mailigtas ang sanggol. Ano ang sinabi mo? Nagkaroon ba ng hindi matatag na posisyon ng baby natin? Ako. Ang mga sirang blood bag ay hindi kasalanan ng ospital namin. Pwede kayong tumawag ng pulis at tingnan ang surveillance footage. Ashley? Tatawag ako ng pulis at sisiguraduhing makakamit mo ang hustisya. Hindi ako interesado. Ikaw ang dapat mag-surrender. Magandang umaga, Miss Yang. Mukhang mas maganda na ang pakiramdam mo. Sigurado akong hindi mo alam na tinawagan ni Mr. Garcia ang mga pulis. Pupunta na ang mga pulis para sa mga salarin. Anong mga salarin? Ang mga taong nanakit sa iyo. Pakawalan mo ako. Miss White, tinangka ng pasyenteng itong tumakas. Zoe Smith? Anong nangyayari? Andrew, tamang-tama ang dating mo. Sila'y inudyok ni Ashley para ako'y apihin. Kailangan mo akong tulungan. Zoe, ano ba talaga ang nangyari? Tigilan mo na yung drama mo. Sinira mo ang blood bag at muntik nang ikamatay ni Miss Yang. Totoo ba yan? Bakit mo ginawa yon? Hindi ako. Andrew, hindi ko ginawa yon. Nagtutulungan sila para ipitin ako. Pinayaran sila ni Ashley. Kung ano man ang sasabihin mo, sa pulis mo na lang sabihin. Hindi ito lugar para magbintang ka ng walang basehan. Hindi ko ginawa. Andrew, hindi ko ginawa. Inisahan nila ako. Andrew, Ipaliwanag mo nga ang footage. Kung ganoon, ipaliwanag mo ang footage. Hintayin na lang natin ang pulis. Sigurado akong hindi nila pagbibintangan ng inosente at hindi rin nila palalampasin ang may kasalanan. ha, sinong niloloko mo, matanda? Masaya ka na ngayon dahil si Andrew ay hindi na naniniwala sa akin. Nag-iisip ka ng masyado? Matandang bruha, hindi ba't ginagamit mo lang ang pagbubuntis mo para kumapit kay Andrew? Karapat-dapat ka ba sa kanya? Si Andrew ay bata pa at matagumpay. Ikaw? Ano ba ang alam mo kundi ang mag-anak at gumawa ng gawaing bahay? Wala kang kwenta. Makinig ka. Kung ako ang nasa kalagayan mo, pinatay ko na ang sarili ko. Napakawalang hiya mong kumapit sa katayuan mo bilang Mrs. Garcia. Lumampas ka na. Paano mo nasabi yan? Kaya pala siya si Mrs. Garcia.
Ikaw ang kumakapit sa asawa niya. Ang mga kabit ngayon, mas matapang pa kaysa sa asawa. Narito ba si Zoe Smith? Andrew, sagipin mo ako! Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Umalis ka sa paningin ko. Andrew, bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Teka, Mag-ingat ka. Sue? Tinawag mo akong matandang bruha. Pero 1 taon lang ang tanda ko sa iyo. Totoo. Talagang bata at matagumpay na si Andrew ngayon. Pero isinakripisyo ko ang aking kabataan. Para diyan, nandito ako sa tabi niya, sa hirap at ginhawa. Naranasan mo na bang kumain ng murang pagkain kasama siya? Tumira sa isang silid sa ilalim ng lupa? Magkalat ng mga polyeto? At mamulot ng mga tira-tira kasama siya? Naranasan mo na bang magbahagi ng sandwich kasama siya sa panahon ng kanyang pinakamahirap na sandali? Siguro hindi. Kaya pala mukha kang napakabata. Pero ano ang nagpapalagay sa iyo na makakaya mong mabuhay sa aking mga pagsisikap? Dahil lang bata ka? Ako rin ay naging bata. Kung hindi ako nagsakripisyo sa nakaraang 7 taon, si Andrew ay hindi magiging bata at matagumpay ngayon. Andrew, Ashley Young. Ashley? Nagkamali ako. Maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataon at patawarin ako? Patawarin ka? Bakit? Hindi na ba ito nakakadiri? Bakit may babae pang gugustuhing magkaroon ng marka ng pagbubuntis? Pero ikaw? Ginawa mo itong biro para patawanin ang sekretarya mo. Ginoong Garcia, ang mga marka ng pagbubuntis ay sakripisyo niya para magkaanak kayo. Paano mo natrato ng ganyan ang asawa mo? Lumampas ka na. Andrew, hindi na ako ang dating Ashley Young. Nagbago ka rin. Tayo ay tapos na. Kailangang magpahinga ang pasyente. Ginoong Garcia, umalis na po kayo. Mahal? Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko ang pinakamagaling na doktor para gamutin ang marka ng pagbubuntis mo. Kahit magkano ang gastos, pangako ko, na babalik ito sa normal. Tapos na kami ni Zoe. Ulit na lang tayo, okay?
Ayusin pa ang mga bagay sa'yo. Lahat ng regalong ibinigay niya sa akin noong nakaraan 7 taon ay hindi man lang mapuno ang isang kahon. Ano pa bang gusto ko sa kanya? Pwede ba kaming mag-order ng isang platong sinangag na walang itlog? Maghahati ba kayo? Magdadagdag kami ng isa pa. Siya lang. Hindi naman ako masyadong kumakain. Eto, Ikaw na ang unang kumagat. Ang tanga ko naman. Lahat ng pagsisikap ko sa nakalipas na 7 taon. Nasayang lang. Mabuti na lang. Babe, uwi na ako. Babe. Aalis ka na ba sa akin? Nagtapon ako ng ilang basura. Itatapon ko na. Mas madali kung ilalagay ko sila sa isang maleta. Ganoon ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nakalabas ka na? Babe, naaalala mo ba? Na ngayon ay ika-7 anibersaryo natin? Bumili ako ng mga pang-grocery para magluto para sa'yo. Kalimutan mo na, hindi ako gutom. Babe, 7 taon mo na akong nilulutuan. Hayaan mo akong magluto para sa'yo ngayon, okay? Sige, Oo, umupo ka dito at hintayin mo ako. Tatawagin kita kapag tapos na ako. Hintayin mo ako. Babe, handa na ang hapunan. Maligayang anibersaryo. Binili ko ito para sa'yo. Buksan mo. Nagustuhan mo ba? honey, ang ganda ng kwintas na yon. Maganda nga. Sigurado akong magiging napakaganda yan kay Zoe. Ibig mong sabihin, hindi magiging maganda sa akin? Hindi ba't bumili ako ng iba para sa'yo? Tara na. Alam mo naman palagi, na gusto ko ang kwintas na yon. Ayaw mo lang talagang bilhin yon para sa akin. Babe, okay ka lang? Anong problema? Bakit ka umiiyak? Nagawa ko ba ng kahit anong mali? Sabihin mo sa akin kung ano yun. Kaya kong magbago para sa'yo. Huwag ka lang umiyak, ha? Wala kang ginawang mali. Ako to. Bigyan mo ako ng sandali. Ang pagsasama ko sa'yo. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Babe, tingnan mo. Idinagdag ko na ang pangalan mo sa titulo ng property natin at sa savings ko. Pwede mo nang pamahalaan ang finances ko ngayon. Basta pumayag ka lang, pwede na tayong magparehistro ngayon. Huli na. Huli na. Para sa kahit ano ngayon. Aalis na ang flight ko. Sa loob ng 3 oras. Babe, Tara, uminom tayo. gagawin ko ang kahit ano basta wag tayong maghiwalay. Tagay. Babe, please wag mo kong iwan. Babe, wag kang umalis. Please, manatili ka. Babe, Paalam, Andrew Garcia. At sa 7 taon,
ng buhay ko. Mahal. Ashley. Mahal? Ay, naku. Ashley. Maligayang pag-uwi, Miss Young. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang napalago ng negosyo ni nanay at tatay sa hardin sa loob ng 7 taon. Nanay, Ashley. Pumayat ka. Mabuti at nakauwi ka na. Hayaan na ang nakaraan sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Oo nga pala, ang nanay mo at ako ay naghanda ng isang malaking salo-salo para sa'yo. Gusto naming malaman ng mga elite sa ating komunidad na ang mahal kong anak na babae ay nakauwi na. Tama. Miss Young. Nakita ko ang kuintas na ito sa maleta mo. bakit ko ba dinala ito rito? Tapunan mo na yan. Ang kwintas na yan, hindi naman bagay sa kanya. Ashley? Naghanda ako ng isang set ng pinakamahusay na alahas na pang-royal para sa'yo. Salo. Ikaw ang magiging pinakakinang na prinsesa ng gabi. Salamat, nanay. Pero ako, Mayroon ba? Naiintindihan. Ang pinakamagaling na beautician team sa mundo ay dumating na. Maaari nilang ayusin ang iyong mga problema sa balat kaagad. Tama. Buti na lang, hindi mo nirehistro. Ang kasal ninyo. Ang mga taong katulad niya ay tatalikod sa'yo kapag nakaangat na. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Maupo ka? Heto. Sinong nagmumura sa akin? Babe. Babe, nakauwi ka na? Andrew, Bakit ka nandito? Gaano ba katapang ang mukha mo at pumunta ka rito? Hindi pa ba sapat ang ginawa mong pagsasakit sa akin? Andrew, kinulong ako ng 15 araw. Dumiretso ako sa'yo pagkakalabas ko. Namimiss na kita. Bakit mo ako namimiss? Marami pang ibang lalaki diyan. Bakit ako pa ang namimiss mo? Sinabi ko na sa'yo, may asawa ako. Pwede bang umalis ka na? Tigilan mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Andrew, naiintindihan mo ba na habang wala ka, ang kumpanya ay naharap na sa isang krisis sa pananalapi. Kung hindi natin makuha ang order na ito, malulugi ang kumpanya. 2 linggo lang akong nawala. Gulo na agad ang kumpanya. Pero, Andrew, alam kong ayaw mo sa akin. Ashley ay umalis na. Nabawi ko ang sarili ko sa pamamagitan ng pagkuha ng isang malaking international na deal. Isang internasyonal na deal? Oh, bakit kita lolokohin? Kung hindi mo ito matatapos na deal, wawakwak ang kumpanya. Andrew, talaga bang hindi ka sasama sa akin?
Ang ganda talaga ng mansyon na ito. Siyempre naman. Ang may-ari ng mansyong ito ay ang may pinakamalaking yaman sa lugar na ito. Nag-aanyaya sila ng salo-salo para ipagdiwang ang pag-uwi ng kanilang anak na babae mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Andrew, kung mapapangasawa mo ang anak nilang babae, parang nanalo ka sa loto. Tama na. Bantayan mo ang sinasabi mo. Nandito tayo para tapusin ang negosyo. Ang negosyo ang dapat unahin. Tama si Andrew. Ang negosyong ito ang magdedesisyon sa kinabukasan ng ating kumpanya. Kailangan nating matapos ito kahit ano pa ang mangyari. Ashley? Bakit siya nandito? Ashley, ikaw talaga. Sobrang pinaghirapan ko ang paghahanap sa'yo. Andrew? Zoe? Bakit ka nandito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Ano, estate mo ba ito? Kung makakapasok ka, bakit hindi kami? Parang miserable ang buhay mo mula nang iwan mo si Andrew. Worth it ba? Napaka-despicable. Tama. Pwede kang maging Mrs. Garcia. Nag-aasam kang maging gardener sa ganyang suot. Ashley, magbigay lang ng sincere apology kay Andrew. Papatawarin niya yung pag-alis mo. Karapat-dapat ba siya sa apology ko? Tumahimik kayong lahat. Ashley ang asawa ko. Simula ngayon, hindi ko papayagan ng disrespect sa kanya. Thank you, Mr. Garcia. Pero tandaan mo, hindi ako ang asawa mo. Hindi kami naging official. Ashley, bakit mo ginagawa to? Iniwan mo ako para pumunta sa foreign country mag-isa. Gumagawa ng menial work. Mabibigay ko sa'yo ang happy life ngayon. Ibibigay ko ang anumang gusto mo. Bumalik ka. Bumalik ka sa akin, pakiusap. Andrew, masyado kang mataas ang tingin sa sarili. Hindi mo mabibili kahit bathroom dito, kahit ibenta mo ang kumpanya mo. Hindi ko pa nakita ang taong sobrang proud sa pagiging servant. Gaano katagal na? Nakalimutan mo na ang roots mo? Ashley, nagkamali ako. Come home kasama ko. Matagal kang housewife. Ano ang pwede mong gawin? Hindi ganun kadali ang working abroad. Let go sa akin. Huwag mong ipakuha sa akin ang guards para ipatapon ka. Ang guards? Posible bang naging headmaid ka dito? Tama na. Malinaw na at sapat na ang naipaliwanag ko. Naasawa ko si Ashley. Kahit na magkahiwalay kami ngayon, hindi mo dapat siya disrespetuhin. Muli, hindi kailangan yan. Hindi ka namin tinatanggap dito. Umalis ka na. Tingnan mong mabuti ito. Nasa amin ang imbitasyon. Inimbita kami dito. Samantala, narito ka lang para magsilbi sa amin. Hawakan mo ito. Sabihin mo sa boss mo na ang mga tao mula sa Garcia Corp ay dumating na. Ano ba yung Garcia Corp? Anong karapatan mo para ipapunta sila sa'yo? Oy, Ashley! Ang mahal-mahal ng bag na ito. Inarkila ko ito para lang sa handaang ito. Dapat mong bayaran ito. Inarkila? Seryoso ka ba? Ginagamit mo dito ang bag na inarkila? Nakakakahiya naman. Pinababa mo ang antas ng aming mga bisita. Oy, Tama na, Zoe. Hindi sinasadya ni Ashley yon. I-charge mo ang bag sa kumpanya. Naaawa ako kay Andrew dahil napangasawa niya ang isang gastador na tulad mo. Muli, hindi ito lugar para mag-ingay kayo. Eh ano kung mag-ingay kami? Anong magagawa mo? Akala mo ba talagang matatakot kami sa'yo? Sa tingin mo ba magtitiis kami sa'yo kung hindi dahil kay Andrew? Ano ba naman yan? Ang tagal ko nang tinitiis to. Isang grupo ng masasamang kaibigan na puro problema lang ang dala. Hindi ako makakarating sa kinaroroonan ko ngayon kung wala kayong lahat. Akala mo ba hindi ako nananakit ng babae? Wala bang saysay ang sinasabi ko? Andrew! Gagawin ko ang gusto ko. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo.
Kumusta? Ipatawag mo rito ang mga guard. Ashley, huwag kang bababa sa antas nila. Napakahalaga sa akin. Nang salu-salong ito, walang dapat magkamali. Wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Ibalik mo ang cellphone ko. Alam mo kung gaano ka-importante ang karera para sa isang lalaki. Pwede bang tumigil ka na sa pag-aasta sa ganitong oras? Sabi ko, ibalik mo ang cellphone ko. Pagkatapos ng salu-salo, ako mismo ang magsosorry sa'yo. Pag-usapan natin yon. Mukhang hindi ka makikinig hanggat hindi ka nahihirapan. Kung ganoon, maghintay ka lang na mawala ang lahat ng meron ka. Kakatawag ko lang po, miss. Ay, hinahanap po ako ni ma'am. Papunta na po ako. Magkita-kita na lang tayo sa salu-salo. Hintayin nyo lang. Gagawin kong di malilimutang araw ito para sa inyong lahat. 1. Bakit wala pa ang mga organizer? Ashley? Bakit ganyan ang suot niya? Saan niya ninakaw yung gown na yan? Siya ba talaga ang punong katulong? Kailan pa siya naging ganyan kasosyal? Pwede kaya? Hindi naman siguro nagparetoke si Ashley at pumunta sa ibang bansa para magpanggap na socialite, diba? Yan ba ang dahilan kung bakit siya nandito? Naghahanap ng mayayamang lalaking makakarelasyon? Kaya pala ang yabang ng dating. Ashley, lumampas ka na. Mr. Garcia, ano pa ang masasabi mo? Akala ko iniwan mo ako para magpalamig at mag-isip-isip. Pero hindi ako makapaniwala na bumaba ka ng ganito para lang magpakilala bilang isang peke na socialite. Ganon ba? Ang pamilyang royal lang ang nakasuot ng set ng alahas na ito. Paano niya nakuha ang mga yon? Halata naman, di ba? Inarkila niya ang murang replica set. So, bakit mo naisip na katulad kita? Kapag pumunta ka sa ganitong event, tandaan mong itago ang tag ng inarkila mong damit bago ka pagtawanan ng mga tao. Upa lang yan. Kaya nagpapanggap siyang sosyal. Ang kapal ng mukha mo. Ashley, anong problema mo? Ginagawa mo ba akong kahiya-hiya para makaganti kay Andrew? Oo, ano ngayon? Lumampas ka na. Ikaw ang magbabayad ng damit ko kahit ano pa ang mangyari. Miss Smith, kung hindi mo kayang bayaran, edi hindi ka dapat nandito. Huwag kang magpanggap para magpa-impress sa iba. Hindi ito lugar para sa mga pulubi. Hindi na ba sapat sa'yo ang yaman ni Andrew kaya pumunta ka sa Jardine para humanap ng mas mayaman? Ikaw naman ang pinag-uusapan, no? Matapang ka bang sabihin na hindi ka nandito para manghuli ng mayayaman? Sa suot mong yan, Hindi ako. hiwalay ka na at nagpa-abort ka pa. Hindi ka ba? Nangangarap na makapangasawa ng mayaman? Hindi ko kailangan. Lumaki ako sa yaman. Hindi tulad mo. Hindi ako tumatanggap ng tira-tira ng iba. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako magwawakas na katulad mo. Nagpa-abort ka at sinubukan mong tanggalin. Ang mga marka, nagpapanggap na inosente. Inosente ka ba? Anong ibig mong sabihin? Hindi man ako mayaman, pero buhay ako ng tapat at may dignidad.
Paano mo nakuha ang deal noon? Ano? Zo? Anong ibig sabihin ni Ashley? Walang kuwenta ang sinasabi niya. I-play mo ang video. Kung maibibigay mo sa amin ang deal na ito, sisiguraduhin ko na maglingkod ako sa iyo ng maayos ngayong gabi. Ano? Tingnan mo ang sarili mo. Paano mo gagawin ang lahat para sa pera? Paano kayang mga babae na katulad mo ay narito? Ano ang tingin niya? Sa ating elite community banquet para isang mababang uri ng gathering, Hindi totoo ito! Wala sa mga iyon ang totoo! Tigilan mo ang panonood ng video na iyan! Andrew, huwag kang maniwala sa iyon. Wala sa mga iyon ang totoo. Zoe, hindi ko inaasahan ito mula sa iyo. Ang pagpapalaglag ni Ashley ay sapat na masama. At ngayon, ikaw ibinenta mo ang sarili mo? Andrew, ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Tumahimik ka. Kahit anong ginawa mo. Huwag mo akong idamay. Hindi ko gusto. Makita ka ngayon. Andrew, may mabuting hangarin si Zoe. Handa siyang magsakripisyo para sa'yo kahit papaano. Pero itong babaeng ito, Eksakto. Hindi man lang siya makakapantay kay Zoe sa kahit anong paraan. Paano ako makakapantay sa matalinong binibini na pinupuri ninyong lahat? Alam ba ninyo kung gaano kaloko ang sinasabi ninyong diyosa kasama lang ng isang tagapamahala mula sa aming kumpanya? Teka, sabi mo aming kumpanya. Anong ibig mong sabihin? hindi mo naman sinasabing ikaw ang bida sa palabas, hindi ba? Napaka-plastic mo, Ashley. ang breakup mo kay Andrew ay lubos na nakaimpluwensya sa'yo na nawala na sa isip mo. Sino ang may lakas ng loob na manira ng aking anak? Sino ang may kapal ng mukhang manira sa anak ko? Ginoong Yang, Nandito rin ang asawa niya. Nasaan ang anak nila? Ginoong Yang. Nanay, tatay, nandito kayo. Nanay at tatay, maaari kaya? Siyang tunay na anak ni na Ginoo at Ginang Yang? Kaya siya pala ang lihim na panauhin ng salu-salong ito? Ano? Ganoon pala kayaman? Ang mga magulang ni Ashley? Ang lupain pa lang ito ay pag-aari ng pamilya niya. Ako ay... Ginoo at Ginangyong? Kayo ba talaga ang nag-ayos ng salu-salong ito? Gago ka. Hindi ko akalaing isang hampas lupang tulad mo ay maglalakas loob na apihin ang anak ko. Andrew, naaalala mo ba ang iyong ipinangako sa amin nang gusto mong pakasalan si Ashley? Paumanhin po? Ginoo at Ginangyang. Nabulag ako sandali dahil sa kasakiman. Nakikiusap ako sa inyong patawarin ako. Patawarin ka? Wala kaming obligasyong gawin iyon. Paano ka makikiusap ng kapatawaran matapos mong saktan si Ashley? Nanay, tatay, hindi na ninyo kailangang mag-aksaya ng salita sa kanila. Kunin ang mga guwardiya at itapon sila sa labas. Ashley, ikaw at si Andrew ay 7 taon nang mag-asawa. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ninyong magkasama, hindi ba masyado kang mabagsik sa kanya? Tigilan mo yan. Hindi naman kami nagpakasal. Hindi ba't gusto ninyong lahat si Zoe? Hindi ba't gusto ninyong iwan niya ako para kay Zoe? Bakit ngayon kayo nagpapakasweet sa akin? Ako, si Ashley Young, ay isinilang sa may kaya. Hindi ako nakikisalamuha sa mga tulad ninyong hamak. Akala mo kung sino ka dahil mayaman ka? Noong kayo ni Andrew ay wala pang makain. Humiram kayo sa akin ng pera. Tama na. Ganoon ba? Magkano ang hiniram mo? 300? 500? Kakasimula pa lang ng kumpanya ni Andrew at nakaw mo na ang mahigit 8 milyon. Kalokohan, hindi totoo yan. Kalokohan? Kung hindi, bakit nagkakaproblema sa pera ang kumpanya niya? Mga kaibigan raw kayo, puro kayo pabigat sa kumpanya at nagnanakaw ng pondo. Pinagtatakpan ko ang lahat ng ito, pero akala ninyo, pushover ako. Akala ninyo kasing tanga ko si Andrew.
Totoo ba? Ang sinabi niya? Kumikita ka, kaya gusto naming magdiwang. Pero nawalan kami ng kontrol at Andrew, naging tanga kami. Hindi mo pwedeng hayaan na masira ang pagkakaibigan natin, di ba? Andrew. Mali ako. Mali ako. Kayong tatlong mga go. Tinuring ko kayong parang mga kapatid, tapos ganito ang gagawin ninyo sa akin? Itutulak ninyo ako? Makinig kayo. Mula ngayon, ako, si Andrew Garcia, ay puputulin na ang lahat ng ugnayan sa inyo. Sandali Andrew. Tulad ng sinabi ni Zoe, maaari pa nating iligtas ang kumpanya. Basta makipagkasundo ka lang. Sa mga yang, Magpapatuloy ang kumpanya. Gino? Nagkamali ako kay Ashley. Nabigo ko siya. Pero hindi ako magiging pabaya pagdating sa trabaho. Maaari ba ninyong harapin ito? Ng propesyonal at magpakita? Ng kaunting pag-unawa? Professional? Si. Ipakita mo ang iyong katapatan. Ipakita mo kung ano ang iyong inihanda para makumpleto ang kasunduang ito. Mr. Yang, kami. Sinisikap talaga nila. Tingnan natin sa malaking screen. Hindi ba yun ang paborito kong halaman? Ano ba ang lakas ng loob mo? Ikaw nga? Tens of thousands ang ginastos ng nanay ko para i-ship ang mga bulaklak mula Alaberg. Mas mahal pa yun sa deal mo. At kinainan mo. Gaano kasing tunay ang pagbibigay niya ng nutrients? Ano? Ikaw? Isa kang walang kwentang tanga na mas marami ang nasisira mo kaysa natatapos. Andrew, nagkamali ako. Ginoong Yang, Ginang Yang, patawarin mo ako. Ginoong Yang? Ashley, masyado akong mayabang. Patawarin mo ako. Ashley, nagkamali kami. Ashley, patawarin mo kami! Tumahimik kayo. Ako, Ashley Young, ang heiress ng Young Corp. Ang elite sa komunidad namin. Wala sa inyo. Kasama na si Andrew. Makakatapat sa level ko. Mga guwardiya, paalisin sila. Sandali. Ashley, wala na bang talagang pag-asa para tayong magbalikan? Tama. Tapos na tayo noon pa. Nang hinayaan mo ang mga kaibigan mong lokohin ako. At kumampi ka kay Zoe para apihin ako. Doon na tayo. Nagwakas ng tuluyan. Andrew, ganoon ba ako kawalang halaga sa'yo? Na ganito mo ako idudusta? Inaasahan mo bang papatawarin kita matapos mo akong itaboy? Nang 7 buwan akong buntis? Lumaki akong minamahal. Wala akong kinulang? At wala akong hiningi sa'yo. Pagmamahal mo lang ang gusto ko. Pero sa huli, wala ka nang natira. Pati pagmamahal mo sa akin, nawala na. Pasensya na? Ashley. Ako, si Andrew Garcia, ay nagkasala sa'yo. Oo, nagkasala ka nga. 7 taon kitang pinagsamahan, mula sa wala hanggang sa yaman. Nawala ka sa sarili mo sa paglalakbay na yon. Pero dito, isa ka lang nadukhang walang kwenta. Kailangan pang maawa ang tatay ko para bigyan ka ng imbitasyon. Hindi mo ba sinabing, hindi man lang ako makakapantay kay Zoe sa kahit anong paraan? Pero ngayon, hindi ka man lang karapat-dapat na magpabango sa akin. Kayo ay wala kundi mga asong itinaboy ng mga yang sa mata ng mga elite. Mga kasama,
Ito ang singsing na ginamit ni Andrew para ligawan ako. Dati, pinahahalagahan ko ito. Ngunit bilang kapalit, iniwan niya ako para iligtas ang kanyang sekretarya nang ako ay buntis at naaksidente sa sasakyan. Nakuha mo ang mana ng pamilya Yang. Kahit wala kang dala, ngunit sinaktan mo siya. Ganyan lang talaga. Kapag madaling makuha, hindi gaanong pinahahalagahan. Kahit ang mga royals ay hindi makakapag-asawa ng katulad ni Miss Yang. Ngayon, kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na rito. Huwag kang magpakita sa harap ko kailanman. Hindi mo karapat-dapat na narito sa handaan na ito. Umalis ka! Lumayas ka! Mawala ka! Ashley, ang pagkakaroon mo ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin kailanman. Ngunit hindi kita pinahalagahan. Nawala ka na sa akin. Karapat-dapat ako dito. Natanggap ko na ang iyong paumanhin, ngunit hindi ko ito tinatanggap. Mula ngayon, huwag kang magpakita sa harap ko. Hindi! Hindi! Hindi!